Yun. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Unang-una dito sa Melbourne, Australia, no, kung saan tayo naroroon. Magandang gabi. Good evening everyone here in Melbourne, Australia. Saan man kayo lugar dito sa Australia. Magandang gabi. At siyempre dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon dyan ngayon. At syempre, kung saan man kayo naroroon, ano man ang inyong time zone, isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa gabing ito. Okay, paki-like and share lang po at follow para malayo at malawak at marating ng ating programa, no? Lalong-lalo na ang salita ng Diyos. Napaka-importante po niyan, ang salita ng Diyos. Yan ang kailangan lumawak ang marating ng ating ng mensahe ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya paki-share lang po at like at follow doon sa ating YouTube account at saka Ernie Tanyag live stream sa Facebook, ano? Bukod doon sa Ernesto Tanyag, doon sa page ko po sa Ernie Tanyag live stream, paki-follow lang po at share na po sa ating mga kaibigan at kamag-anak at kung sino man ang ating mapagsisharean na kung kayo pa ay hindi nakakapag-share ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-share nyo ng mensahe na to o ng programa na to, ay para na rin kayo nagbahagi ng salita ng Diyos. At sa gabing ito ay meron po tayong tagapagsalita, no, na antabayanan po natin. Ito po ay manggagaling sa America, United States, Maryland, United States. At medyo iba lang yung time zone natin, ano, medyo 15 hours difference doon, kaya minabuti niya na makapagpadala ng kanyang mensahe na kahit na video recorded, saka gusto niya mag-live kaso medyo madaling araw pa doon, kaya ganun pa man ang mensahe ng Diyos ay sa maraming pamamaraan to ipinararating. At bago tayo magsimula ay atin po munang basahin ang ating salita ng Diyos, no? The Word of God sa araw na ito. Okay, allow me to read this. In the book of John, chapter 8, verse 12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. Yan po ang words of God sa wikang English at sa wikang Tagalog po. Ito po ay nasusulat sa libro ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 12, at ito po ang sinasabi. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yan po ang salita ng Diyos sa araw na ito. This is the Word of God. Today, we just want to thank you, Lord. Salamat sa kanyang salita at salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. Samahan niyo po ako sa ating panalangin sa umagang ito, sa gabing ito. Okay?
Let's bow down our head. Hallelujah. Panginoon naming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa panibagong araw sa aming buhay. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan. Salamat po sa pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa patnubay at gabay na tunay nga na ikaw ay palaging nasa aming katabi at umaalalay sa amin. Salamat sa pagtitiwala mo dito sa gawain na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon. At salamat sa mga oportunidad na kami po ay nagiging kagamit-gamit upang maging isang servant sa iyong ubasan, sa iyong gawain. Hinihingi po namin ang kapatawaran, Panginoon, sa mga nagagawa namin pagkakamali, sa karumihan ng aming puso, sa mga kasalanan na aming na patuloy na nagagawa, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Tawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin na makatugon sa iyong pinagagawa, sa iyong kalooban, Panginoon. Hinihingi po namin ng kapatawaran ang lahat ng aming nagawa, pagkakamali. Pakalinisin mo po kami sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan at banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Panginoon, tinataas at tinadalangin namin sa iyo na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mo pong gamitin ang programa na to upang maiparating ang iyong mensahe. Patuloy kang manguna sa aming mga pinaplano. Ikaw po ang masunod sa mga ginagawa namin. Tanging kalooban mo lang po ang matupad. Magkaroon ng katuparan nawa ang iyong plano at layon mo sa aming buhay kung papaano mo kami tinawag. Dalangin po namin na patuloy mong pagtiwalaan dito sa gawain na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy kang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, pangunawa sa iyong salita, Panginoon, upang patuloy namin maintindihan ang iyong mga kapahayagan. Nang sa ganon, ito po ay aming maipaliwanag na mayroong kaliwanagan at katapangan. Panginoon, itinataas ko rin po sa iyo ang mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay upang matugunan po ng bawat isa ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. At pagkalooban mo rin po ang bawat isa ng pangunawa at kaalaman sa iyong salita upang patuloy nilang maintindihan ang mga mensahe, ang iyong salita na patuloy mong pinadadaloy sa aming palatuntunan na ito. Panginoon, tinataas at dinadalangin ko po sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ang mga namumuno sa bayan na ito, Panginoon. Pagkalooban po sila ng wisdom, karunungan at takot sa iyo, Panginoon, upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin upang magkaroon ng kaunlaran ng bayan ng Pilipinas. Sambahin nawa ang pangalan mo, Panginoon. Masunod ang iyong kalooban dito sa lupa, katulad ng nasa langit.
Huwag mo po kaming hayaan na tukso sa alok ng mundong ito. Pagkos ilayo mo kami sa lahat ng gawa ng masasama. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, tanging aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Purihin ng Diyos, binabalik natin sa Kanya ang papuri at pasalamat. Samahan niyo po ako at tayong ating awitan ng ating Panginoon. Let's worship the Lord. Hallelujah. Pakaingatan ko ang iyong pagmamahal. O Diyos, dalangin ko sa puso ko ay magtatagal nang sa mundo'y ako'y mag-ilaw upang magbalik ang naliligaw. Pagkaiingatan ko ang iyong pangalan nang sa mapanghusga, ito ay di madungisan at sa akin ay mamamasdan ang iyong pag-ibig at kabutihan. Pagkaiingatan mo po ang iyong pagmamahal. O Diyos, ang nais ko'y mabuhay ng banal. Pagkaiingatan ko, hirap o tukso'y dumating. May panganib man, tapat pa rin. Pagkaiingatan ko ang pananalig ko, Diyos, di matitinag na kahit na anumang tukso mangyari pa, ako'y magsilbi ng kapayapaan ang siyang magwagi. Pagkaiingatan ko ang iyong pagmamahal. O Diyos, ang nais ko'y mabuhay ng banal. Pagkaiingatan ko, hirap o tukso'y dumating. Kung may panganib man, tapat pa rin.
Pagkaiingatan ko ang iyong pagmamahal. O Diyos, tulungan mong mabuhay ng banal. Pagkaiingatan ko hanggang ika'y dumating, hanggang ang buhay ko'y iyong kunin. Pagkaiingatan ko ang buhay ko sa'yo. Salamat sa Diyos, sa purihin ng Diyos. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At tulad ng sinabi ng salita, ng kanta, no? Pakaingatan natin ang ating buhay, no? At pakaingatan natin ang ating pananampalataya sapagkat kung di natin iingatan ang ating pananampalataya, tayo'y patuloy na mawawalan ng liwanag, no? At sinabi nga sa salita na marami tayong mga darating na mga tukso, anumang mga panganib, anumang mga kaguluhan, pero kinakailangan mananatili tayong nakatayo, mananatili tayong patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Napaka-importante po yan at ang katulad ng ating binasa kanina, no, na doon sa 1:8 kapitulo 8 versikulo 12 na sinabi doon na si Jesus ay muling nagsalita, no? Na sinabi niya rito na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa diliman. So malinaw po ang sinasabi ng kasulatan na ang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw at sa kanyang buhay, ito ay hindi nalalakad sa kadiliman, no? Dahil kasi po, nang tayo ay nakakilala sa ating Panginoon Diyos, nang tayo tumanggap sa Kanya, ang isang Panginoon, tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na magamit niya sa Kanyang iglesia, no? Naging bahagi na tayo ng Kanyang kaharian dito sa mundo at binigyan niya tayo ng liwanag sa ating buhay na dati tayo ay namumuhay sa kadiliman. Hindi po tayo po pwedeng tumanggap lang sa ating Panginoong Hesus pero wala po tayong gagawin. Kaya nga po tayo tumanggap upang tayo ay magsilbing ilaw. Dahil kasi ang sinabi nga doon sa salita, ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw. So once na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, susundin natin ang Kanyang mga pinag-uutos, no? Dahil nga kinilala natin siya, tinanggap natin siya bilang isang Panginoon. So natural lang, marapat lang na tayo ay susunod sa Kanyang panuntunan sa kalooban ng Diyos, no? Binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo maging ilaw ng sanlibutan, na dati tayo namumuhay sa kadiliman, no? Nung tayo namumuhay sa kadiliman, hindi natin nakikilala pa si Jesus, hindi pa natin lubos na tinatanggap na si Kristo ay namatay sa krus, tinubo sa pamamagitan sa pagtubos sa ating kasalanan, ay sinugo ng Diyos Ama ang Kanyang kaisa-isang anak. Dahil lamang magkaroon ng bawat isa ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa ay pinagkalooban niya ng pagkakataon mamuhay sa liwanag
at inakay niya, tinanggal niya sa buhay ng kadiliman. So ganoon din po ang nangyari sa akin, no? Nang dati po akong namumuhay sa kadiliman, anong araw na ako ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, talagang ang buhay ko noon ay madilim. Madilim na madilim. Lahat ng wisyo ay nasa akin. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataon na mabago, no? Nilinis niya ang aking kasalanan. Binigyan niya ako ng pagkakataon na ako ay kanyang magamit upang maging tanlaw, no? Mag-ilaw sa mga tao na namumuhay sa kadiliman. Ganoon kabuti ang Diyos, kaya hindi po tayo tinawag ng Diyos para lang tayo ay manatili lang sa loob ng simbahan na nakikinig lang, no? Tinawag niya tayo upang tayo mag-ilaw, na magkaroon tayo ng kinakailangan, yung nararamdaman tayo eh. Hindi po tayo po pwedeng tawaging Kristiyano lang o mananampalataya na hindi nararamdaman at nakikita ng tao. Kasi ang tao, ang tinitignan nila ay yung ating pamumuhay. Kapag ang ating pamumuhay ay hindi nakikitaan ng taglay na kaugalian ni Kristo, kasi we have to become like Christ. We've been set apart, no? Hinango na tayo sa kadiliman patungo sa liwanag. So, tayo po ay naging magkakaroon ng ilaw ayon sa kanyang pinangako, at sinabi ni Kristo na ang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw. At ang ilaw na yan ay taglay natin, no? Yan ay tataglayin natin upang tayo makalakad sa liwanag at magsilbing liwanag sa mga tao na namumuhay sa kadiliman. Kinakailangan magkaroon tayo ng impact, magkaroon tayo ng halaga, no? Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon Diyos. Magbibigay tayo ng influence sa tao. Tayo ay nilagay niya tayo sa magandang kalagayan upang maging tanlaw sa mga tao na namumuhay sa kadiliman. So ibig sabihin, to cut the story short, meron tayong gagawin. Ano po ang gagawin natin? Maliban sa ating pinapangaral ang kanyang salita, nagsisilbing ilaw sa iba, nagbubuhay sa kadiliman, ito ay magbibigay ng tanlaw upang magliwanag ang pamumuhay ng mga tao na patuloy na nagkakaroon ng problema sa kanilang pananampalataya, kakaroon ng mga bagay na hindi nila makita ang kanilang hinaharap, no? Bakit ba sila nabubuhay sa mundong ito? Kaya sa pamamagitan natin bilang isang nagliliwanag sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, na namumuhay pa rin sa kanilang pamumuhay dito sa mundo, sa pamumuhay sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, tayo po bilang isang pinili at hinirang ng Diyos ay meron sa responsibilidad na magbigay at pagpahayag ng ating naranasan na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay magkakaroon ng impact sa tao, no? Magkakaroon tayo ng gamit para tayo ay maging matagumpay ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Dahil ang plano, ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay magamit niya sa kanyang katawan. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Nararapat lang na mayroon tayong silbi sa kanyang panawagan. So, hindi lang po tayo tumanggap kay Kristo, hindi lang po natin tinanggap siya bilang isang Panginoon tagapagligtas, kundi tinanggap natin ang kanyang liwanag na tayo magsisilbing ilaw sa mga tao na namumuhay sa kadiliman. Ang ating pong pamagat sa gabi nito na tatalakayan ni Pastor Freddy San Juan. Si Freddy San Juan po ay nagmula sa Maryland, United States. Mapapakinggan po natin ang kanyang tatalakayin patungkol dito sa The Light of the World.
ilang ilaw ng sanlibutan. Ito po ay yung pinagmagatan nating we are designed to illuminate. Ito po ay hinango niya sa libro ni Mateo, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 16. Pakinggan po natin si Pastor Freddy San Juan. Let's welcome once again from Maryland, USA. Isang pagbati ng magandang araw sa ating mga kapatiran sa Melbourne, Australia. Isang malaking karangalan na ako'y naimbitahan ni Pastor Brady Ernie Tanyag sa kanyang programa at isang malaking oportunidad sa akin na makapag-share ako ng salita ng Diyos. Ako nga po pala si Pastor Freddy San Juan ng River of Life International Christian Fellowship at lead pastor ng Pandasal Ministry dito sa River of Life. At sa araw na ito, gusto ko po magbigay sa inyo ng mensahe na hanguin natin sa aklat ni Mateo, sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Ating purihin ang Panginoon. Naniniwala ko na hinanda ng Panginoon ang ating puso, ang ating spiritual life. Na sa sandaling ito, tayo tatanggap ng kanyang mayamang salita at na ating itatanim sa ating puso. It is really hard to give if we don't have received something first. Kaya inihanda ng Diyos ang ating sarili para may kakayahan tayo na maging blessing sa ibang tao dahil nabigyan tayo ng pagpapala mula sa ating Diyos. Pero bago natin magawa ito, magawa natin magbigay, ma-share yung blessing ng Diyos sa ating kapwa, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang pinagkaiba ng ginagawa natin ngayon sa ginagawa ng iba? Ano yung sense of fulfillment na pwede natin i-share sa iba? Paano natin ma-feel yung significant impact ng ating ginagawa? Impact nito sa ating buhay. Kasi kung pare-pareho lang ang ginagawa mo na walang impact sa ibang tao, parang walang excitement ang nangyayari sa ating buhay. But since we become a Christian believer, mananampalataya kay Kristo, naging extraordinary person na tayo. Kakaiba na tayo sa pangkaraniwang mamamayan. Tayo ay nag-exist sa mundong ito. Hindi lamang para magtrabaho and to earn a living, nandito tayo to add value to other people. Magkapag-create tayo ng difference. Magkapag-create tayo ng change upang magkaroon ng impact sa ibang tao. So in that way, people could imitate us na ipapasa natin, nagkakaroon ng ripple effect sa ibang tao ang nare-receive nating blessing sa Diyos. At sa araw na ito, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang binigay na mensahe na mula sa Banal na Espiritu na pinamagatang we are designed to eliminate. At hahangin natin to sa book sa aklat ni Mateo, chapter 5, verses 14 to 16. At babasahin natin to sa New English Translation. Verse 14, you are the light of the world. A city located on a hill cannot be hidden. People do not light lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before people so that they can see your good deeds and give you honor to your Father in heaven. Purihin ang Diyos sa pagbasa at pag-aaral ng Kanyang salita. Tayong lahat ay dumulog at hingin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, na kahit po sa abang kalagayan ko, ako po, Panginoon, ay nagamit mo upang magbahagi ng salita mo. Inaanyayahan ko po ang Banal na Espiritu na siyang mangusap sa sandaling ito. At gawin mo po akong tuntungan, Panginoon, mouthpiece mo ng iyong mga salita na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mapapapurin, mapaparangalan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Since we become Christian, hindi basta simple lang ang buhay natin. Nagmumove ang ating pagiging Kristiyano sa supernatural, nagmumove sa pagiging spiritual.
Hindi lamang tayo mananampalataya para mag-exist. We were born to make an impact sa mundo. Kaya itinuro ito ng Panginoong Hesukristo sa kanyang beatitude sa Sermon on the Mount. Itinuro ng Panginoon kung ano tayo. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba ang dapat mong maging mindset? Ano ba ang dapat mong maging behavior? Ang gusto ni Lord, hindi lamang tayo nakikita kundi nararamdaman din tayo. Ang gusto ni Lord, hindi lamang tayo naririnig, kundi nararamdaman din tayo. We have to create a change bilang mananampalataya. We are made to illuminate. Be different to make difference. Kaya yung Great Commission ni Lord is not just go but make disciples. Kung gusto nating maging iba ang ating tahanan, dapat we should be transformed. Kung gusto nating maging ibang mundo, if we want to make the world change, if we want the world to make change, we should do something indifferent. We would eliminate in the world. Tayo mga tagasunod ni Kristo, ang tawag ng Bible sa atin ay foreigner. Why? Because we are not from this world. Tayo ay tagalangit. Since na tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kapag hindi naging malinaw sa atin, nakakala natin habang panahon tayo taga rito sa lupa, hindi natin paghahandaan yung susunod na buhay natin. Some things are beyond the things in this world, na kung saan beyond the things we hope for in this world. Tinitingnan, inaasahan sa mundong ito, kaya dapat malinaw sa atin ang bagay na ito. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 14, "For this world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven." The Bible mentions 3 different heavens. The first heaven is the atmospheric heaven, including the air that we breathe and the space surrounding the earth. The second heaven is the celestial heaven, which refers to outer space or the stellar heaven. It includes the sun, moon, planets, stars, and galaxies. And the third heaven is the dwelling place of God, the throne of God. Kaya sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 14, "To the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it." In this sense, Christians are followers of Christ and are instructed to live differently than the rest of the world, not by invading and conquering this planet by sacrificially serving humanity. Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, kailangan we make difference dahil yung Great Commission is not just go, but rather make disciples. May pagbabago nakikita sa ating buhay. Since nakilala natin ang Panginoon, tayo ang representante ni Jesus dito sa mundo with our old nature na nabago, na naging kasaysayan na lamang. The old has gone and the new has come. Kaya lamang sila maniniwala ay dahil may nakita ang pagkakaiba sa atin since na maging mananampalataya tayo. Nag-exist tayo, not just to make an income, but upang magkaroon ng kahalagahan sa ibang tao. Kasi kapag mayroon kang impact, ibig sabihin, nag-create ka ng change. Nararamdaman ng mga tao ang ginagawa mo, kaya naging kakaiba ka. How to make a difference? Paano nagiging epekto sa ibang yung ginagawa? Number 1, clarify your identity. Sabi ng verse 14 ng Matthew chapter 5, here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We are going public with this as public as a city on a hill. Paano ba nagkakaroon ng high impact yung buhay natin sa ibang tao? Yung bang nagkakaroon ng meaningful
ang buhay mo at nagkakaroon ng epekto sa buhay ng ibang tao, sa pamilya mo, yung nasa paligid mo. Kinakailangan maklarify natin, yung maklarify ng bawat isa sa atin yung ating identity. Sino ka ba talaga? Bakit ka ba nag-exist dito sa mundo? Isa sa napakamagandang kapamaraanan kapag nag-evaluate tayo ang isang negosyo o isang organisasyon na nawawala ng purpose and the best technique, dapat binabalikan nito kung saan siya nag-umpisa. Go back at the beginning. Bakit ko sinimula ng negosyong to? Yung reasons of existence, kasi kumisan along the way, nakakalimutan mo yung purpose mo sa buhay. What on earth am I here for? May isang story about identity. It is about the Starbucks. Tumawag ng meeting yung pinaka-chief ng Starbucks. Dahil bumabagsak ang sales ng company, nawawalan sila ng profit. Kaya para magpatuloy ang business, naglagay yung chief ng malaking signs that says, reason for existence, why do we exist in the first place? Sinabi ng istorya na kung ano-ano daw ang ginagawa ng mga store employees. They were selling lot of things in the store to the point na hindi na sila nagfo-focus doon sa pangunahin nilang produkto na coffee. Sabi ng chief, nag-exist tayo dahil sa coffee. Pero bakit kung ano ang ginagawa ninyo? Ano itong mga produktong ibinebenta ninyo? Nawawala ang focus ninyo sa coffee na siyang main purpose at product ng store. Sa kape tayo nag-exist. Ito yung reason natin bakit kung ano-anong ginagawa natin. Tulad ng mga churches. Why did the church exist in the first place? Ano ba yung Great Commission ni Lord? At para hindi tayo naguguluhan o nalilito, dapat palagi tayong bumabalik sa great. Ano ba yung great? To love God and to love people. Ito yung Great Commandment. At ano ba naman yung Great Commission? To make disciples. Kaya majority of churches today are not growing dahil nakalimutan na nila yung kanilang reasons of existence. Kaya napaka-importante ng clarity of your identity. If you are confused with your identity, dapat maklarify mo your identity. Maklarify mo kung ano yung calling mo. Ikaw, tayo ang ilaw ng sanlibutan. At dahil kay Kristo, hindi may tatago ang ating liwanag. Ito ang declaration ng Panginoong Jesus that already we are. Imagine, He was given a title. You are the light of the world. There is no other spiritual life in this world except Christians. Walang ibang ilaw sa mundo except kay Jesus. Kundi ikaw at ako, tayong mga Kristiyano. Dapat malinaw sa ating lahat, kahit napakagaling, napakahusay ng mga tao nakapaligid sa atin, of course, we appreciate them. But kung ikaw ay believers, you have to clarify your identity. There is no other spiritual life in your school. There is no other spiritual life in your place of work. There is no other spiritual life in your community except for Christians like you, dahil yan ang identity ng mga mananampalataya. Kailangan nararamdaman tayo dahil identification natin si Kristo. Kinakailangan naging malinaw sa atin ang bagay na ito na you are the light. There are two aspects of identity that are evident to us. The first one is the letter A. It is a God-given identity. Sabi ng verse 14, here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. Hindi lamang ito self-appointment. Ang kagandahan para maklarify mo your identity, dapat malinaw na hindi mo ito inimbento. Hindi ito imbento ng mga Kristiyano. Hindi ito imbento ng mga born again.
kundi ito'y binigay ni Lord. It is God-given identity sa mga mananampalataya. Dapat taas noo tayo. Hindi sa pagyayabang, kundi ang pagbibigay puri sa Diyos. Dahil karangalan natin ang ating identity dahil mula ito sa Diyos. Ito ay identity ng mga followers ni Kristo. You are the light of the world. It is God-given identity na dapat malaman ng mga tao na you are Christ. You are in Christ. Many people figure out of how to live life with an identity. Bakit? Kasi malinaw sa kanila na importante yung identity nila. Importante yung identity natin bilang Pilipino. Importante yung identity natin bilang Asian. Kasi kapag hindi mo nilalakaran yung identity mo, mamumuhay ka sa mundong ito, buhay na trying hard copycat ka na lang. Ano ang mga disadvantage mostly ng mga Pinoy na nasa ibang bansa? Yung generation ko. Mahirap kami magsalita ng English. At gumagamit kami ng minsan ay maling grammar. Alam niyo ang weaknesses ko. Pag nagsasalita ako ng English, tinatranslate ko pa ito sa aking isip kung paano ko ito sasabihin na tama ang grammar ko. At kapag gumagawa naman ako ng aking preaching every Sunday, kasama ko sa pagsusulat. Sa pag-aaral ko si Miss Grammarly at Google Translate. Nilalakaran ko yung identity ko dahil ayokong mamuhay ng trying hard copycat. Hindi ba nyo napansin yung mga Chinese? Mas dominante sa kanila yung lingwahe nila. Pero marami sa kanila ang successful sa business kasi wala silang ibang iniisip na lingwahe. Ang mga Japanese, mas dominant sila sa kanilang salita. Ito yung lengguwahe nila sa school, lengguwahe nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Wala nagsasalita ng English. Pero tayo mga Pilipino, marami tayong dialekto, kaya pinaprocess pa natin sa ating isip kung ano sa ating dialekto ang English words na sa ating isip. Sa bayan namin sa Bulacan, Tagalog amin dialekto. Pero pagtawid mo ng main highway, ng tulay ng main highway, sa kabila ng bridge, iba na ang dialekto. Dialects are regional. Kaya mas advantage ang mga generation ngayon dahil madali nilang ma-analyze, madali nilang ma-comprehend yung information dahil they focus on using just one language. They can speak straight English without any interruption. Hindi magkakaroon ng impact yung buhay mo kapag hindi naging malinaw sa iyo kung sino ka at ano ka talaga. Kaya dapat malinaw sa iyo na itong identity is God-given. Bigay sa iyo ni Lord ito. Maraming mga tao na figure out nila yung kanilang identity. Pero mayroong mas mahalaga dito. Ito yung ma-identify natin, yung identity natin kay Kristo. Identity is a vital to your existence. Take a moment to deeply reflect on who you truly are. Hindi magkakaroon ng impact ang iyong buhay kung hindi magiging malinaw kung sino ka, kung ano ka talaga, kung citizen ka ba ng langit. Yung identity natin is God-given. Bigay sa atin ni Lord. Kaya mahalaga ma-identify natin yung identity natin kay Kristo na nagbibigay liwanag. Sabi ng John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to the people again. He said, I am the light of the world. Those people who become my disciples will never walk in the dark. No, they will have the light that gives life. I am the light of the world. Anong ibig sabihin nito? Indeed, Jesus is the only source of our life. Jesus is the true light of the world. As followers of Christ, we will reflect His light.
Jesus is like the sun and we are the moon. Dahil ang moon naman, wala man itong light of its own, but it reflects the light of the sun. Ibig sabihin, yung moon na wala namang sariling ilaw, pero bakit nagbibigay liwanag ito sa ating kapaligiran at nakikita natin especially kapag the moon is full? Hindi ba kahanga-hanga? Napakaganda. Kasi galing sa araw ang liwanag nito. Ibig sabihin, tayong mananampalataya, hindi tayo kailanman mag-iilaw, hindi tayo magniningning kapag wala si Lord sa ating buhay. Dahil God-given itong identity natin. Without Jesus sa ating buhay, forever na tayong madilim. Ito yung forever darkness. Kailangan maramdaman tayo dahil ang identification natin ay si Kristo. Kinakailangan maging malinaw sa atin ang bagay na ito. You are the light. The second aspects of identity are evident to us. Letter B, it is an obvious identity. Reading from verse 14 of Matthew chapter 5 again. Here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. Yung identity natin hindi nakatago. Hindi dapat nakatago. Again, there is no spiritual life in this world except for Christians. Kaya be an obvious Christians, yung walang duda. Don't keep it secret. Dapat may makinabang na ikaw ay Christian dahil ilaw ka ng sanlibutan na dapat nakikita tulad ng isang siyudad na nakatuntong sa ibabaw ng munting bundok. Nakakaapekto ka sa ibang tao na nakakakita nitong ilaw. Don't let our surroundings define our identity. Dapat makita ng simple nature, simple system of the world, na si Kristo ay nasa sa iyo. And you have the different identity, you have a God-given and unmistakable identity. Dapat ikaw maganda. Nagliliwanag ka sa iyong pamilya, sa iyong community, sa iyong place of work dahil nananahan si Kristo sa iyo. Siya ang iyong identity, nagliliwanag ka bilang mananampalataya ni Kristo. Huwag mong hayaan na mag-define sa iyo ang dating buhay mo, na makasalanan yung mga pagkakamali mo. Your identity must be centered sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay liwanag sa iyong dating madilim na buhay. How to make a difference? Paano naging epekto sa iba ang iyong ginagawa? Number 2, cast your influence. Reading from Matthew chapter 5 verse 15. Nobody lights a lamp and then puts it under a pot. He will put the lamp in a high place. Everybody who is in the house can see the light from the lamp. To succeed sa ating buhay, you should be good catching and casting the vision. Paano ka magkakaroon ng liwanag? Paano ka magkakaroon ng direksyon kung wala kang vision? Because vision gives direction. Mapapansin mo, kapag nakikita mo yung place na ito, pupunta ka sa lugar na yon, whatever you see, that's where you are heading. Kapag nakikita mo ay kawala ng pag-asa, hopelessness, doon ka papunta. Dahil yun ang pangitain mo. Pero kapag nasa sa isip mo, sa puso mo, ay ang pag-asa, doon ka pupunta dahil hopeful ka sa iyong pangitain, sa iyong vision. Napansin mo pag na-inlove ka sa isang tao, sa isang bagay, sa isang produkto, doon ka papunta dahil na-catch up mo yung vision.
Kaya lang ang nagiging problema yung ibang tao, they do not know how to cast the vision. Sa isang leader ng church organization, it is not just about catching the vision. Hindi lamang catch ng catch. You should know how to cast the vision. Kasi hindi ka lamang gagawa. Lumilikha ka ng maliliit na waves para makatch up ng iba na hopeful sa vision na binibigay sa ng Diyos. You are the light of the world na nagliliwanag sa iyong kapaligiran. How do you cast an influence? Letter A, make it deliberate. Reading from the same verse, nobody lights a lamp then puts it under a pot. He will put the lamp in a high place. He put the lamp in a high place. Sinasadya ito. Ginagawa itong intentional. Ang tagumpay ay sinasadya. You cannot achieve your goals by wishing or hoping or for them. You must work hard to attain them. Make it deliberate. Sabi na isang quote, I alone cannot change the world, but I can cast the stone across the waters to create many ripples. Sabi ni Mother Teresa. Ako hindi ko kayang baguhin ang mundo, pero kaya ko magsimula so that many others can do this as well. Ang bawat maliit na aksyon na gagawin ng isang individual ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba at humantong sa makabuluhan, positibong pagbabago. Ang iyong mga contribution ay mahalaga. Sama-sama makakalikha tayo ng makabuluhang impluensyang magpapabago sa ating komunidad. How do you cast your influence? The second one, letter B, make a difference. Again, reading from the same verse, 15. Everybody who is in the house can then see the light from the lamp. Ibig sabihin, madilim. Pero kapag sinadya mo ito, make it sure na yung madilim will be enlightened, maliliwanagan sila. It make a difference dahil deliberately mong ginawa. It gives light to everyone in the house. Inilalagay ang ilaw sa tamang patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Deliberately mong gagawin upang magkaroon ng resulta. Kailangan merong influence, it makes a difference. Hindi lamang intentional mong ginagawa, kundi you're making it effectual. Tanungin mo ang iyong sarili. May naapektuhan ka ba sa ginagawa mo? Make it deliberate and at the same time, make a difference. Make a difference means having a significant effect on a person or situation. Mas madali daw makipag-connect sa electronic device than connecting to real people. Pero pag deliberately mo ang ginawa to connect people, it will make a difference. Sabi na isang quote, never underestimate the difference you can make in the lives of others. Step forward. Reach out and help. Reach out to someone who might need a lift. Kindness and helping others create a ripple effect at nagliliwanag si Kristo sa buhay ng mga nangangailangan ng liwanag dahil sa iyo. Pasa-pasa itong kabutihan na inumpisan mong gawin at ang magiging resulta ay naahayag si Kristo sa mga tao. Doing good. Nagre-result ito in two things. Ginawa siya ng mabuti at kokopihin niya yung kabutihan. At yun ang lalaganap ang paggawa ng kabutihan. Kaya lalong mahayag si Kristo at magliliwanag saan mang kadiliman sa buhay ng tao.
Kaya importante dito, mayroong pagbabagong nangyayari dahil you make it intentional and at the same time effectual. Mayroong epekto to. Yun ang sinasabi ng passage na it gives light to everyone in the house. So hanggat walang ilaw, walang changes na nangyayari. There's no effect, kinakailangan yung mga gawain natin may epekto sa ibang tao. Sabi na isang quote, never worry about the numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest to you. Kung minsan, kaya hindi tayo makapagsimula. Iba ang nasa sa isip natin. Kasi gusto natin matulungan ng buong mundo. But sinabi ng quote, help one person at a time. Kailangan ang priority natin. Nagkakaroon ng epekto sa ibang tao ang ating sinisimulan. Dapat lumalago ang ating mga gawain sa pamamagitan ng ating pagme-mentor sa iba. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, doon tayo dapat magkaroon ng impact sa ating buhay. Yung kapangyarihan mo mag-evangelize, gagamitin mo sa kung saan ka nandoon, papalayo. Ito yung magiging testimony mo sa iba. We must always bring light to people. You and I are always there on a light stand to shine to people. Kokopyahin ang mga tao ang itinatanim natin. Pasa-pasa hanggang ang lahat ng kadiliman ay mapuspos ng liwanag. Bakit mangyayari ito? Because we create many ripples dahil nagliliwanag tayo sa buhay ng mga tao. Nagkakaroon tayo ng impact sa buhay nila. Dahil tayong ilaw na tumatayo sa ibabaw ng burol, sa ibabaw ng hills. Inilagay ang liwanag sa stand. Tayo yun. Upang magliwanag tayo sa mga tao. That's why we shine light. We light to others. Dapat nararamdaman tayo, nagkakaroon tayo ng epekto. Ganyan ang pagkakast ng influence. Intentional. Make it deliberately and make a difference. Kasi kung walang impact ang presensya natin, yung absent natin won't make any difference. Walang pakialam sa atin ng mga tao. Kahit mawala tayo dahil yung presensya natin walang epekto sa kanila. How to make a difference? Paano naging epekto sa ibang tao ang ating ginagawa? Number 3, check your intention. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ano ba ang reason mo? Kung bakit mo ito ginagawa? Bakit mo gagawin? Bakit ka mag-iilaw? Why would you make an influence to others? Dapat malaman mo kung ano yung driving force mo na magbibigay ng impact sa ibang tao. Dapat inilalagay ka sa light stand. At kapag nasa tuktok na tayo ng burol ng munting bundok, yung liwanag sa kinatatayuan natin, mag-illuminate tayo. Ang intensyon natin, magbigay ng liwanag sa kadiliman. Dahil inutusan tayo ni Lord, let your light shine before men. Dapat tama ang motibo natin. Dapat nag-glorify ang Diyos sa kalangitan sa ating mga gawain. That people may see our good deeds. Ito yung motibo.
nang nirefine ng Diyos ang puso natin. How do you check your intention, letter A, to see your good deeds? Sabi ng verse 16, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. God commanded you na let your light shine before men. Pero hindi natin dapat itinatago yung ating liwanag. Hindi tayo dapat nahihiyakan na mag-reach out, mag-evangelize. Kapag sinabi ng Bible na secret lamang ang paggawa ng mabuti, dapat maintindihan natin bakit sinabi ito ng Biblia. Napaka-importante na iniintindi natin, ina-analyze natin, binabasa natin, kung anong dapat nating, kung anong sinasabi ng Biblia. For example, nabasa mo sa Biblia na dapat may gawa. Pero doon naman sa ibang talata, sinasabi, hindi dahil sa gawa. Maguguluhan tayo talaga kapag hindi natin naintindihan yung konteksto ng dalawang talata. Pero maliwanag, walang contradiction ng kailanman ng salita ng Diyos. Lagi natin tatandaan, Jesus' statement is not in contradiction. They just have a proper context. When the Lord said, let your light shine before men that they may see good deeds and praise your Father in heaven, dapat tingnan natin maigi kung ano yung context ng verse na yun. Na yung pinagbawal ni Lord sa Matthew chapter 5, at makikita natin ang konteksto nito sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Sabi ng verse 1 to 4 ng Matthew chapter 6, watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose your reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. Imagine, sinabi sa Matthew chapter 5, ipakita mo yung mabubuti mong gawa. Let your lights shine. Pero dito naman sa chapter 6, sabi dito, huwag mo ipakita. Alin ba ang tama? Parang gulong-gulo ng Biblia. Nakalilito. Hindi magulo ang Biblia. Ang magulo yung pagkakaintindi natin. Walang contradiction ang bawat salita sa Biblia. Ang proper context nito kung bakit sinabi ni Lord ay nasa Matthew chapter 6. Sabi niya, I tell you the truth, sa verse 2. They have received all the reward they will ever get. But sabi ng verse 3, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Anong ibig sabihin? Noong chapter 6 ng Matthew, huwag ipakita. Pero doon sa Matthew chapter 5, sabi, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Paano i-reconcile yung mga talata? In hermeneutics, ang titingnan mo dito yung tinatawag na principle of synthesis. Hindi nagko-contradict ang salita ng Panginoon. Yung interpretation, merong contradiction. Pero paano mo ito? Sinabi na huwag ipakita. At paano yung ipakita? Motive is the key dito sa ating binasang mga talata. Dapat sundin natin yung sinabi ni Lord na let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kasi dito sa Matthew chapter 6, sinasabi sa context ng verses, sabi ni Lord, don't do as the hypocrites do. Bakit ginagawa ng mga Pariseo yun? They call the people's attention to do their acts of charity and people will admire them. Nagpapasikat sila.
Gusto nila mapuri sila. Ang goal nila dito magpasikat. Ang goal nila dito ay para sa kanila, self-centered. Kung motive mo ay magyabang, huwag mo na ituloy. Always check your intention. Dapat, we must obey Jesus, what Jesus said. Ayusin natin ang motive natin sa pagbibigay. At higit sa lahat, when it comes to intention, do not underestimate the little sparks because they can start a fire, a wildfire. Kaya show your good deeds. How do you cast your influence, the second one, the letter B, to see God glorified? Sabi ng verse 16, in the same way, let your light shine, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kailangan maipakita itong good deeds para maluwalhati si Lord. Makita nila ang Diyos. Na ang Diyos ay nagpapagaling, healer. Dahil kapag na-testify mo yung healing mo, yung pagpapagaling ni Lord sa iyo, makikilala ng mga tao na healer pala, may hope pala. Ito yung intention mo to glorify God. Kapag na-testimony mo yung hindi ka pinababayaan ng Diyos sa iyong mga needs, makikita nila na may provider pala. Ito yung intention mo to praise God. Makikilala nila si Lord na nagre-restore. Malalaman nila na may pag-asa pala kay Lord. Dapat malinaw yung intention mo to see God glorified and praise your Father in heaven. The chief end of a Christian is to glorify God. The reason kaya mo ginagawa ito so that the whole world will see na kaya mo, na hindi mo kayang gawin to. Pero dahil may Jesus ka sa iyong buhay, magagawa mo magliwanag sa ibabaw ng hills upang makita ang liwanag ni Kristo. There is God who can change the situation. Do not be afraid to shine. Because someone always needs your light. Let your light shine up before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. How to make difference? Wrapping up, number one, clarify your identity. It is a God-given identity. Bigay ito ni Lord. You are the light of the world. It is an obvious identity. Dapat pinapakita, dapat halata, dapat nararamdaman. Cast your influence. Make a deliberate. Kung gusto mo na may maapektuhan, dapat deliberate ito. Make a difference. Bring the light so that everyone is affected by the light. Check your intention. To see your good deeds, ang pinapakita yung magandang, mabuting gawa upang kopyahin ng ibang tao. To see God glorified, ginagawa mo ito upang maluwalhati si Lord. Ang sarap mag-illuminate kung alam mo yung intention mo. Don't afraid to illuminate dahil si Kristo ang nahayag at napupurihan. Kung gusto natin magsimula, kung gusto mo magsimula ka sa source. Magsimula ka sa Panginoong Hesukristo. Make your life meaningful. Hindi ka lang basta nag-exist. Mamuhay kang may Jesus sa iyong buhay upang makita mo ang value ng buhay mula sa Diyos. Siya, si Jesus, ang author and finisher of our faith. He is the beginning. Always start with Jesus. At sa ating panghuling panayam, ang buhay natin ay
dapat lagi nagliliwanag. Dapat nakikita si Kristo sa ating buhay. Tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, O Lord, na patuloy mong ginigising ang aming pagkatao. Hindi nakasalalay sa aming paligid ang estado ng aming buhay o anumang mangyayari sa aming buhay. Kung ano ang identity namin. Dahil sinabi na ito ni Lord, na let your light shine, you are the light of the world. Kahit mahirap, kahit magulo, kahit nahihirapan, kahit mabigat. Hindi ito ang dahilan upang hindi kami makabangon at maibahagi ang salita. We will not let our surrounding define us. You, Jesus, is our identity. Salamat po, Panginoon, dahil nabigyan kami ng pagmamahal. Naiparamdam sa amin ito at naipakita. Kaya meron kaming kakayahan na may pasa ang mga nagawa mo sa aming buhay upang maluwalhati ang iyong pangalan. May pakita at may paramdam sa mga natao na merong Diyos na nagmamahal. Merong Diyos na nagliligtas. At may Diyos na tapat sa kanyang pangako na hindi mangiiwan at hindi kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ito po'y mamuhay sa aming puso. Gawin mo pong matabang lupa ang aming puso na matatamna ng mga salita mo at ito'y mamumunga, mamumulaklak, lalago. At ito'y mamumuhay sa aming buhay at may babahagi namin sa aming mga mahal sa buhay. Siya po namin dinudulugan lahat. Ikaw po ang tatanggap ng karangalan, kaluwalhatian, pagpapasalamat. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Good day. Pastor Ernie Tanyag. Okay, maraming salamat sa napakagandang mensahe ni Pastor Freddy San Juan ng River of Life Ministry International, Fellowship International in Maryland, USA. Maraming salamat sa iyo, Pastor Freddy, sa iyong panahon na kahit na recording ang iyong pinadala dahil nga sa kaibahan ng ating time zone, no? Malaki ang diferensya na 15 hours ang diferensya natin dyan sa kanilalagyan nyo sa Amerika, dito sa Australia. Napakagandang mensahe at lubos namin na-appreciate ang inyong panahon at pagbigay ng effort para makapag-record. At maraming salamat sa mensahe na binigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos upang patuloy kayong magamit, maging instrumento at maging mouthpiece ng kanyang salita. Maraming salamat po muli at pagpalain kayo ng poong may kapal. At ganun pa man, no, sa mga nakikinig sa gabing ito, naway kayo po ay nagkaroon ng kaliwanagan sa inyong isipan. Umasa po kami na ito po ay magagamit nyo sa araw-araw nyong pamumuhay na kailangan talaga na tayo ay magkaroon ng liwanag, no, sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Doon sa mga tumanggap na sa kay Jesucristo na siyang nagbigay ng liwanag sa atin, no, tayo po ay naging ilaw ng sanlibutan, no. Tayo ay sinabi nga niya doon sa mensahe sa Mateo 5 na ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, no. Kinakailangan tayo po ay nakikita, nararamdaman ng mga tao, no, at naaaninag nila, no. Kinakailangan nararamdaman tayo, hindi lang po tayo tinatawag na Kristiyano, hindi lang tayo tinatawag na mananampalataya, kundi tayo nararamdaman ng tao at nakikita ng tao yung ilaw na nagliliwanag sa ating buhay upang ito ay maging silbing tanlaw sa kanila sa mga namumuhay sa kadiliman. Kaya dapat natin paliwanagin ang ating ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa at ating maparangalan at mapapurihan ang ating Amang nasa langit.
So, sino ba tayo sa ating, sino ba tayo, no? Sino ba tayo? Dapat malaman natin ang ating identity. No? Kinakailangan alam natin kung sino tayo at bakit ba tayo tinawag ng Diyos. Bakit ba tayo patuloy na nag-e-exist sa mundong ito. Bago tayo magtapos sa gabing ito, nais kung samahan niyo po ako sa pag-awit sa ating Panginoon na malaman natin at alalahanin natin kung sino ba tayo sa harap ng Diyos at bakit tayo nabubuhay hanggang sa ngayon. Samahan niyo po ako dito sa ating awitin natin para sa Panginoon. Para malaman natin kung sino ba tayo. Sino ka? Sino ako? Samahan niyo po ako sa ating aawitin natin. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, hindi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, hindi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, hindi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, hindi ko mang bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, hindi ako nagmamahal. Sino
Ako